6,337 pounds lang ang bigat ng eroplano, gayong 30,000 pounds ang maximum carrying capacity nito. Lumabas din ang tanong sa Senado kung bakit hinayaang lumipad ng madaling araw ang presidential plane. Ihamak daw na delikado ito dahil hindi nakikita ng piloto ang dadaanan ng eroplano. Paggabi, the visibility is limited. It becomes a hurdle or obstacle there. Metal fatigue ang itinuturo ng Philippine Air Force na pangunahing sanhi kung bakit bumagsak ang eroplano ni Pangulong Magsaysay. Pero kung talaga nagbigay because of impact or because of pressure at nag-break, hindi na metal fatigue yun. Failure na yun ng metal plant, ng metal strength, no? Most of the plane that was manufactured were probably in 1940s. I was still flying that in 1981. 41 years. Isa pang itinuturong dahilan ay ang tubig na nakuha umano sa gasolina mula sa refueling tank na nagkarga sa eroplano. Mararamdaman ng piloto yun doon palang pag-check ng power before take-off. Magkakaroon ng disturbance of the engine, no? Nagkakaroon ng blowback, no? Puputok-putok, landing, puputok. So, with that, they will not continue the take-off, especially with the president there. Ngunit kaagad binaril ang teoryang ito dahil sa tatlong eroplanong nagpakarga ng gasolina noong gabing iyon. Tanging Mount Pinatubo lang ang minala. Malakas ang naging espekulasyon na hindi aksidente ang pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni Pangulong Magsaysay, kundi isang sabotahe. Sadya raw itong pinabagsak. Ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos o CIA ang tinukoy ni Professor Arnold Aguirre sa isang artikulo na lumabas sa Philippine Free Press noong March 18, 1995. At kailanman, walang naging pahayag ng CIA tungkol sa mga akusasyong ito. Yun nga ang mga kwento na umabot sa amin sa Ilocos, upon the bloody incident ay doon daw sa kain ng mangga na pwedeng linagay yung bomba. Pero all of these are speculative, of course. Masyado nating in-exaggerate yung power or influence o kapangyarihan ng Estados Unidos, lalo na CIA. Assess din sila batay sa talagang pangyayari, batay sa records, batay sa ebidensya. Hindi yung spekulasyon. Bago pa man naging idolo ng masa si dating Pangulong Joseph Estrada, si Ramon Magsaysay na ang unang naging sikat sa mga pahihira. Pero kung si Erac, isa sa mga nagpatalsik ng US bases, America's boy naman ang bansang kay Magsaysay. Yung pamamahala kasi ni Ramon Magsaysay talagang bilang amboy, hindi yung popularidad niya, ginagamit niya para maano pa yung mabigyan ng respectability yung gusto ng US, na masa. Kaya paborito talaga siya ng mga Amerikano. Madalas, umatikos sa kanya si Claro Recto, tungkol sa foreign policy na masyadong pro-American. Sinasabi niya, kung tayo ay aliado ng Amerika, bombahin tayo ng atomic bomb ng mga Ruso, mga kalaban ng Amerika. Malaki raw ang naging papel ng Estados Unidos sa pagkakaluklok kay Ramon Magsaysay bilang Pangulo. Maraming US officials at military officers na pinuntahan niya sa Estados Unidos na nagbigay ng malaking halaga sa bilang tulong sa kanyang kampanya. Siyempre dahil siya na yung pinapabor ng top general sa US. Ang mga malalaking haligin ang ating nationalista party na pumili sa kanya. Wala namang Amerikano, wala namang party yung mga Amerikano na. May ilan pong mga tao na bumabati ko sa inyong ama. Sinasabi nila,
Ang inyong ama daw ay produkto ng mga Amerikano. Anong masasabi ninyo tungkol dito? Malapit siya sa Amerikano dahil nirespeto rin niya yung dogma ng Amerikano eh. Ano mo, yung right or wrong. At saka outspoken at action. So he grew up that way, no? After all, during the Commonwealth years, we were an American Commonwealth. Pero ayon sa artikulo ni Professor Azurin, nagkaroon ng lamat ang magandang relasyon ni Magsaysay sa mga Amerikano. Nakaalitan raw ni Magsaysay ang kanyang Amerikanong consultant na si Intelligence Officer Colonel Edward Lansdale. Parang nila. Dahil he worked with the old Colonel Merrill for over 3 years during the war. Sila naman, trusted siya. So merong mutual trust na mahalaga sa relationship, no? Especially looking at national problems during those times. Ang isang tinitigas pa ng ulo ni President Magsaysay was the coercion of Lansdale to Magsaysay to create a Philippine contingent, army contingent na papunta na sa Vietnam. At resist ni Magsaysay yun. That's why nagkonsulta siya sa mga nationalist senators. Pero sa huli, walang napatunayan ng investigasyon ng Senado. Kaya hanggang ngayon, nananatiling malaking palaisipan kung aksidente nga ba o may sabutahing naganap sa pagkamatay ni Pangulong Magsaysay. Susunod sa Case Unclosed, ang misteryo sa pagkabagsak ng eroplano ni Magsaysay, may pag-asa pa bang magkaroon ng linaw